Bali ngayong araw nga ay pupunta ako dito sa Talipapa ng Parola. Para kasi ako nagkikrave sa paksiw. Pero imbis nga na bangus ay galunggong na lang yung bibilhin ko. Natapilok pa nga ako sa bato pero buti na lang ay maliit lang. At nang makita ko na nga yung mahiwagan daan ay pumasok na ako. Hindi ko na kasi maalala kung anong gate to kasi napakadaming gate dito. Basta ang alam ko lang walang dead end dyan. Lahat tagus-tagusan. Napakarami na nga ding mabibili dito na hindi mo na kailangan pumunta pa ng Divisoria. Kompleto na din, may mga gulay, prutas at iba pa. Kaya naman mga ate, mga suki, lahat ng mapili nyo, 5. Nakarating na nga ako dito sa palagi kong binibilhan ng isda dahil firm yung laman niya at hindi nagdudurog-durog kapag niluto. Sinabay ko na nga din bilhin yung panglinis ng kuko kasi hindi pa ako mayaman pero yung pa ako ang daming nang lupain. Pagkatapos nga ay eto na to, uwi na ako ulit kaya naman matinding pagmamatsyag sa daan yung ginawa ko. Kapag kasi mahagip ako dito ay nako sigurado magiging kwento na lang talaga ako. Kaya naman habang naglalakad ako ay patingin-tingin talaga ako kaliwat kanan, left and right, up and down. Baka kasi may bumagsak na ibon kaya sinisigurado ko lang pati taas tumitingin ako. Pagbalik ko nga ay dito na lang ako dumaan sa gate 54. Masyado na kasing malayo kung iikot pa ako doon sa gate 50. Kaya naman nang makauwi ako ay agad ko nang pinitpit yung bawang na isa nga sa mga sangkap ng paksiw na lulutuin natin. At kagabi nga na nagluto ako ay may natira pa dito na ginisa kong sibuyas at bawang kaya ihahalo na din natin. Ang mga sangkap nga lang pala na kailangan natin para sa paksiw ay yung isda, bawang, luya at yung suka kailangan nakalagay sa green na tumbler. Pero yung lagayan ng mantika, nagtataka ako bakit parang pamilyar ang itsura nito. Hindi na nga ako nag-isip pa at sinindihan ko na itong kalan para magsimula ng magluto. Kada magsisindi ako nitong gamit ang posporo ay lagi kong ginaganyan kahit naman patay na yung apoy. Nasosobrahan na ata kasi siguro sadya. At inuna ko ngang inilagay yung mga sibuyas, bawang at luya. Pinailalim ko nga para hindi madurog yung isda. Tapos ay inilagay ko na yung suka, sinunod ko naman yung pinitpit kong bawang para talagang malasa. Madami din kasing bawang na binigay sa amin si Ate Osel, isang plastic nga yun halos na malaki. Hindi pa nga lang din ako makagawa ng chili garlic sa ngayon kasi hindi pa ako makabuelo. Hinihintay ko pa nga yung schedule ko sa trabaho kasi binabalanse pa daw yung schedule ng mga kapalitan ko o kasyuptingan ko. At ito na nga natapos na yung paglalagay ko ng mga sangkap natin dito sa kawali. Paminta at asin nga lang pala ang nilagay kong pampalasa sa mga yan. Hindi nga ako naglagay ng siling green dahil baka hindi kayanin ni Lola at lumasa yung anghang niya kahit green siya. Pagkatapos kong malagyan ng sabaw ay nilagyan ko na din ng kaunting mantika. Pagkatikim ko nga ng niluto ko ay talagang napasabi ako ng sheesh! Napakasarap ko talaga. Ay, este yung niluluto ko pala. At syempre, hindi rin mawawala na kapares na mga ganitong ulam, etong patis na may sili, tapos dudurugin mo siya. Sili po ang dudurugin ha, hindi yung taong pinaasa ka. At syempre, ano pa ba ang gagawin? Eh di kakain na tayo. Wala nang ano-ano, talagang kakamayin ko na to. Napakasarap din talagang magkamay kapag isda ang ulam. At sa sobrang sarap nga ng kain ko, pati yung mga sili ay kinakain ko na din kaya sobrang pawis ko. So paano, hanggang dito na lang. Thank you for watching.